Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po sa lahat po ng mga kapatiran, sa lahat po ng ating mga bisita at mga panauhin, sa mga naimbitahan po. At good morning po sa lahat, kahit po sa atin pong mga tagapanood sa ibaba. Ngayong umagang ito ay meron pong napakahalagang mensahe ang ating Panginoon para po sa lahat sa ating nakikinig. Kaya't bago po tayo magpatuloy ay muli po tayong manalangin. Aming dakilang Diyos, sa umagang ito ay nawa naging katanggap-tanggap ang lahat ng aming mga pagsamba at paghandog sa inyong harapan. Nawa ang mga awitan ng aming mga labi ay nagmula sa malinis at maayos na puso. At ganoon din naman, Panginoon, ang amin pong pagbibigay ay galing po sa pag-ibig, Panginoon, at pasasalamat namin sa inyo. Kaya naman ngayon naman sa bahaging ito ay mangusap po kayo sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita, sa pamamagitan ng mensaheng inyong inihanda para sa aming lahat. Nawa kayo, Panginoon, ang siyang maitaas at ang kapurihan ninyo, Panginoong Diyos, ang siyang matanyag sa aming lahat na nandito at nakikinig. Patuloy na kayo ang siyang kumilos sa aming mga buhay, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At nawa kayo lamang, Panginoong Diyos, ang siyang maitaas sa lahat ng aming mga gagawin pa. Lahat ng papuri, lahat ng karangalan ay tanging sa inyo lamang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Nung nakaraan pong linggo, napakinggan po natin ang mensahe ukol po sa atin po, tayo pong mga Kristiyano. At ito'y may kinalaman pa rin po sa tema po ng suffering, no? Na naging halos tema na po natin para po sa buong buwan na ito, no? At ang nakaraan po nating naging topic ukol po dito ay may kinalaman po sa paghahanda na dapat pong gawin ng mga mananampalataya, no? We should prepare for the time that suffering or these challenges come to us, no? Isa sa mga napakahalagang attitude ng Kristiyano ay hindi lang maging handa na sagutin, no, ang mga bagay na ito pag dumating na, pero maging proactive din po, na bago pa man ito dumating ay may idea na tayo sa mga dapat nating gawin, sa mga dapat nating asikasuhin, at sa mga dapat po nating isa-isip at isa-puso, no? Ayon po, syempre, sa katotohanan at sa atin pong pananampalataya. Christians should always be ready, waiting, and prepared for everything, no? Upang hindi po tayo mabilis na mawala, maligaw o matanghay ng kung ano-ano man pong mga bagay. At syempre, upang hindi din po tayo mabilis na matalo o madaig sa atin pong buhay, no? Sa pagpapatuloy pa rin po ng mga tema na may kinalaman po dito, dumating po tayo ngayon sa mensahe natin ngayong umaga. Lagi po tayong pinapaalalahanan na patuloy po tayong namumuhay sa isang mundo na napupuno po ng kasalanan at ng kawalan ng pagkilala sa Diyos, no? Na kung saan tayo man ay dito din po nagmula, no? Hindi sa matagal na panahong nakalipas, no? At dito sa puntong ito, sa intersection po na ito ay kung saan nagmumula at naguugat ang marami po nating mga problema at kahirapan, kahit sa atin po mga Kristiyano, no? May mga pagkakataon kung saan hindi po natin lubusang nauunawaan kung ano ba ang nangyayari sa atin, ano ba ang kahulugan ng mga bagay na ito, at ano ba ang kahihinatnan ng atin pong mga pinagdadaanan o mga pinagtitiisan, no? There are many times as well that ang expectation natin, yung mga inaasahan natin sa buhay Kristiyano ay parabang nagtatalo doon sa aktual na nakikita at nararanasan natin, no? Kaya nga laging paalala din po na iba po ang pag-aralan intellectually ang salita ng Diyos, at mas mahalaga po dito ay ang ipamuhay ito, no? Kasi madali lang po ang maraming bagay sa pag-aaral, ngunit mas mahirap po kapag nararanasan mo na po, no? Ang isang bagay na akin pong na-appreciate palagi sa salita ng Diyos ay ang katapatan po nito
sa lahat ng bagay. Ang salita at kapahayagan ng Diyos sa maraming beses at sa maraming paraan ay lagi pong tapat at totoo. Hindi po ito nagtatago ng anuman pong bagay, at hinahayag po nito ang katotohanan, maganda man pakinggan o hindi, kaaya-aya man o hindi, at kanais-nais man o hindi. No? Marami sa mga lingkod ng Diyos sa Biblia ay nakaranas po ng biyaya ng Diyos, nakaranas ng kabutihan ng Diyos, nakaranas po ng gabay ng Diyos. Pero marami din naman po sa kanila ang siyang dumanas din po ng mga matitinding hirap. Sila man ay nagtaka, sila man po ay nagtanong, sila man po ay dumulog sa Diyos nang may mga pagdududa sa kanilang puso. At yun po ang nakakamangha, na sila ay pinayagan at hinayaan ng Diyos na ilapit itong mga pagdulog na ito sa Kanya. At ito'y pinahayag nga sa Kanyang salita. No? God reveals all of this in His words. No? Sa ganitong paraan, alam po nating hindi tayo nag-iisa. Hindi po tayo nangungulila sa bagay po na ito. No? At napapaalalahanan tayo patungkol sa katotohanan na ipinapahayag po ng Biblia. No? Hindi man po binibigay sa atin ng Biblia ang lahat ng gusto nating marinig o malaman, pero nakakasigurado po tayo na binibigay sa atin ng Biblia ang kailangan nating marinig at yung kailangan po nating malaman. No? Sa ating mensahe ngayong umaga, tignan po natin kung paano ang isang lingkod ng Diyos ang siyang naging matamlay, napagod at nahirapan dahil po sa maraming mga dumating na mga bagay po sa kanyang buhay. No? At ito'y isang bagay na dapat tayong maging alisto. No? Because even for us Christians, no matter how long you have been a Christian, no matter how strong you are in your faith, there will come challenging times. There will come questions that have difficult answers. There will come times when we also might have our doubts. No? Pero nandito po ang Biblia, papalakas po tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Huwag nating hanapin ang mga kasagutan sa anumang ibang paraan, sa anumang ibang bagay, sa lupa, sa mundo, o kahit po galing sa kaisipan ng tao. Hanapin natin ang kasagutan sa salita po ng Panginoon. Kaya po ang mensahe natin, ang pamagat po nito, sabi po dito, faith that overcomes doubt. Mga kapatid, ang mensahe natin ngayon ay may kinalaman doon sa mga araw o mga pagkakataon kung saan parang napakadilim ng kalagayan ng buhay. No? May mga panahon kung saan tayo ay napupuno ng pagdududa at pagdadalawang isip. Darating po ito. Pero ang paalala ay hindi po dapat tayo doon mamalagi. Hindi po dapat tayo doon maiwan na lang. Kailangan nating lagpasan ang mga challenges o mga pagsubok na ito at huwag po tayong mawalan ng atin pong pagtitiwala sa Panginoon. Huwag nating mabilis kalimutan ang mga kapahayagan ng Kanyang salita. No, tunghayan po natin ngayon ang salita ng Diyos. Ang atin pong magiging focus ngayong umaga ay isang marahil hindi masyadong kilalang awit. Sa nakapaloob po sa awit chapter 73. No? Ang sumulat po nito, base po sa mga pamagat at mga pagpapakilala ng mga aklat sa awit, ay nagngangalang isang Asap. No? Isa po sa mga Levita na nagsimula sa kanyang paglilingkod nung panahon pa pong hari si Haring David. No? At siya po ay inatasan na manguna o isa sa mga manguna sa pagpupuri sa Panginoon. Mababasa natin to sa unang kronika, kabanatang 16, talatang 4 hanggang 7. Sabi po dito, naglagay rin siya ng ilang Levita na maglilingkod sa harap ng kabanang tipan ni Yahweh upang manalangin, magpasalamat at magpuri kay Yahweh na Diyos ng Israel. Si Asaph ang pinuno at ang mga katulong niya ay sina Zacarias, Jeiel, Semiramot, Jehiel, Matitias, Eliab, Benayas, Obed-Edom at Jeiel. Ang tinutugtog nila ay mga alpa at lira at ang kay Asaph naman ay ang pompyang. Ang mga saserdoteng sina Benayas at Jahaziel ang tumutugtog ng mga trumpeta araw-araw sa harap ng kabanang tipan ng Diyos.
Nang araw na iyon, iniatas ni David kay Asaph at sa mga kasama nito ang tungkol sa pag-aawit ng pasasalamat kay Yahweh. Excuse me po. No? At katulad po ni David na marami din pong isinulat ng mga awit, isa din pong talented na composer, Asaph was made known by the Bible to be a skilled singer, a poet, at sa ibang pagkakataon binanggit din po siya bilang isang propeta, no? O isang seer, base po sa Biblia. Sabi naman po ito sa Ikalawang Kronika, chapter 29, verse 30. Dito naman po sa panahon ni Haring Ezekias, no? Iniutos ni Haring Ezekias at ng mga pinunong kasama niya sa mga Levita na awitin para kay Yahweh ang mga awit at papuring likha ni Haring David at ng propeta niyang si Asaph. Buong galak silang umawit ng papuri, nagpatirapa at sumamba sa Diyos. No? Kahit na lumipas na ang panahon ni Asaph physically sa mundo, by the time na si King Hezekiah na po ang namumuno, very well known na, at least in the nation of Israel, ang mga isinulat niya. Pinapantay dito kahit doon sa mga isinulat ni Haring David. No? So, he served under David, eventually until under his son Solomon as well. Maraming mga awit ay naisulat niya, no? At ang pangalan niya ay lumalabas marami sa mga mababasa po natin sa Biblia. No? We can recognize that he is a skilled and gifted individual and was used by God for his service. No? Pero ang tutunghayan po natin ngayon ay isang problema. Isang problemang marahil ay naranasan na rin po natin, dumaan na rin po sa ating pag-iisip at mga pagbubulay-bulay. No? Ito ay problema ng mga mananampalataya. I don't know kung problemahin po ito masyado ng mga hindi po kumikilala sa Diyos. Maybe sa isang maliit na paraan, pero mas marahil angko po itong sabihin na problema sa mga nagtitiwala kay Kristo. No? This psalm, therefore, is known as a reflection of this psalmist, no? na si Asaph po. And the psalm begins, Psalm 73, begins with praise to God, just like many other psalms in the Bible. Sabi po sa verse 1, tunay na mabuti ang Diyos sa Israel, lalo na sa mga taong malilinis ang puso. Ito po ang grounding point, ito po ang starting point sa bahaging ito, bago natin pasukin ang marami pong mga issue na naisulat po ng salmista. No? Sa katotohanan ito ay walang problema. No? Ito'y napakaganda, ito'y napakadalisay, ito'y totoo at mapagkakatiwalaan. Amen po ba? Tama po, no? Wala pong mali. Diyan sa talatang una na atin pong binasa. No? It is true for the Israelites. It is true even for us today. No? At very specific po ang maraming salita ng Diyos ukol doon sa mga qualification ng mga taong nararanasan ang kasaganaan galing sa Diyos. Meron pong malinis na puso, meron pong pagiging masunurin sa Diyos, at meron pong pagtupad sa kanyang mga utos. No? At yun po yung pangunahin po dito. No? Kaya ironically, or sa isang banda, no, ito ang mas nagiging kabigatan sa mga sumunod na mga talata. At yun po ang atin pong tutunghayan. Sa number 1, we begin with a troubling problem. No? The problem that the psalmist encountered was a personal one. Siya ang nagsasalita. No? Bagamat ito ay awit at ito ay na-record sa scripture, he is talking for himself. No? Wala siyang ibang tinutukoy dito sa awit na ito kundi ang kanyang sarili. At ang sabi po niya, simulan po natin sa verse 2, ngunit ako halos mawalan na ako ng pananampalataya. These are not easy words to say. And these are not, hindi ito mababaw na bagay sa isang banda. Para ito'y masabi mo, anong matinding karanasan o kaganapan ang nangyari sa iyo? No? May pag-amin ang salmista at the very least. No? At yun yung, again, that's what I appreciate. One of the things I mostly appreciate from the Bible is that pinapahiwatig ng Biblia ang mga karanasang ito. No?
Nagsimula siya sa isang pag-amin ng pagkatisod, pagkahina, at pagkadulas mismo sa kanyang sarili. No? Hindi man totally nawala, that's the key thing here. No? Halos mawalan. Meron pa rin siyang pagkakaiba sa nawala na talaga. No? Meron pa ring difference. Baka sabihin ng iba, maliit na bagay na lang po ang pagkakaiba nun. Meron pa rin pong pagkakaiba ang nawalan ka versus yung halos mawalan na. No? So hindi pa sumasagod pero malapit na doon ang sabi po ng salmista. No? Pinapahiwatig din ito ang isang maliit o parang simpleng katotohanan po na wala po talagang immune sa mga bagay na ito. Asaph was not, I would say, he was not technically an ordinary person. Ordinaryo siyang tao, yes, pero his service was special to God. He was a Levite. He was a servant. No? And yet siya ay nakaranas po ng ganito. Isinusulat ito, tandaan po natin, upang tayo ay matuto, upang tayo ay, again, magkaroon ng kahandaan, upang tayo po ay maging alisto, para kung mangyari man ito sa atin, ay alam na po natin ang dapat po nating gawin. What is the problem? No? Letter A, the problem is that the wicked prosper. No? Ang mga masasama ay mas lalong sumasagana. Ito po ang nakasulat po sa talatang 3 hanggang 5. Sabi po dito, nainggit ako nang makita ko na ang mayayabang at masasama ay umuunlad. Malusog ang kanilang mga katawan at hindi sila nahihirapan. Hindi sila naghihirap at nababagabag na tulad ng iba. No? Again, there's another admission here. Inaamin ng salmista ang isang emosyon na napaka mapanganib, ang pagkainggit. No? Specifically, inggit na nararamdaman niya kapag nakikita niya ang buhay ng mga masasama sa kapaligiran. No? Marahil ang kasamaan, pag tinignan po natin, pag sinuri po natin, marahil hindi po naman lahat ng masama o hindi po lahat ng gumagawa ng masama ay para bang kontrabida sa pelikula. No? Kung saan pumapatay siya ng sanggol, pumapatay siya ng tao. No? Kasi pag sinabi mong masama, kailangan masama talaga eh. No? But the reality of the world that we live in is marami pong uri, klase at antas ng kasamaan. You do not have to be totally evil to do evil. No? Hindi porket ang kasamaan sa isang banda hindi po nakikita sa katayuan lamang ng tao. No? Hindi po mayaman lang ang pwedeng maging masama. Kahit ang mahirap ay pwede pong maging masama. Hindi lamang po mga uneducated ang pwedeng maging masama. Kahit ang mga edukado ay pwede pong maging masama. Malawak po ang scope nito. No? And maybe not all of these people are doing evil outrightly, ng hayagan sa kanilang pagkilos, sa kanilang buhay. Pero isama na po natin dito, ano yung isa sa mga pinakamalulubhang kasamaan laban sa Diyos? Well, kung susumahin po natin yan sa pinakamatitindi, pangunahin po dito ay ang hindi pagkilala sa Kanya. Those who would not and who do not accept God, believe in God, or trust in God. Sila man, tandaan po natin, ay kabilang po sa mga taong masasama. Kaya nga po pagka ito'y pinag-aaralan po sa anumang antas, sa mga pag-aaral po natin, sa mga talakayan, kailangan baguhin po natin ang maraming mga pananaw po natin. No? Pag sinabi mong masama ay yung nagmumura, yung may bisyo, yung gumagawa talaga ng lantarang kasamaan. Yes, no argument there. Pero lawakan mo pa ng konti. Kaya maraming tao, kahit siguro marahil sa atin, kung tatanungin tayo sa dati nating kalagayan, at tinanong ka ng ibang tao, masama ka bang tao? Sasabihin mo, hindi ako masama. Or at the very least, ang sasabihin ng marami ay, sinusubukan kong maging mabuti. When in fact, napakalawak po nito. Kahit ang hindi pagkilala sa Diyos, ay tinatawag pong wicked ng Biblia. No? Kahit na ang mga law-abiding citizens,
Mga taong ang kilos at paggalaw sa mundo ay pawang legal naman sa maraming aspeto, hindi po basta-basta or hindi po automatic mabuti ka ng tao. Ang sukatan natin ng mabuti at masama po kasi sa usaping ito ay ang Diyos at hindi po tayo. Ano ang masama sa Diyos? Ano ang mabuti sa Diyos? Yun po ang mahalaga. Ngayon, balikan po natin ang reklamo. Sa madaling salita, ito ay bahagi ng isang reklamo o hinanakit ng salmista. Ang mga taong ito, tinutukoy niyang mga masasama, ay ang sarap daw ng buhay. They live in abundance, they live in comfort, At ang maraming mga kasawian o mga panganib na nararanasan ng ibang mga tao ay parang umiiwas sa kanila. Sa kanyang isip, sa isip ng salmista, ang mga nasa Diyos ay pinagpala. Yun po yung verse 1. Pero bakit ganon? Bakit yung mga masasama ay para ding pinagpapala? Weird. Diba? Bakit ganon? Iba sa kanila, inaabutan ng kamatayan, napakasarap hanggang sa kamatayan nila. Ang kamatayan nila ay tahimik, payapa, at para bang napakasolem pa. Hindi man lang sila nabibigatan sa kanilang mga ginagawa. Parang wala lang sa kanila. The prosperity of the wicked, letter B, their unhindered evil. Tuloy po natin sa talatang 6 hanggang 9, ang sabi naman po dito, kaya ipinapakita nila ang kanilang kayabangan at kalupitan. Ang kanilang puso ay puno ng kasamaan at ang laging iniisip ay paggawa ng masama. Kinukutya nila at pinagsasabihan ng masama ang iba. Mayayabang sila at nagbabantang manakit. Nagsasalita sila ng masama laban sa Diyos at sa mga tao. Again, Asaph, through the psalm, is talking about a much wider scope of things. Wala siyang pinapatukuyang isang grupo ng tao o isang individual, kundi sinusuma total niya ang lahat ng kanyang nakita. Ako, ang naalala ko po dito, habang kapag binabasa ko po itong awit na ito, bumabalik-balik sa aking isip yung pong paliwanag din po o yung karanasan din po ng matalinong tao sa aklat po ng Ecclesiastes. Almost the same, Parang bigo sa maraming bagay. Ganun yung boses nung matalinong tao sa Ecclesiastes. At parang ganun ang nararanasan dito ngayon ni Asaph. Parang kahit saan ako tumingin, ito ang aking nakikita. Bakit ganun? Bakit ganyan? Bakit ganito? Sila ay naging mayabang, sabi po ni Asaph. They see. Why? Bakit sila magiging mayabang? Bakit sila magiging mapagmataas? Just like what we see today, these evil people, they see and realize that nothing bad happens to them. Gumagawa ako ng kasamaan, pero okay lang, wala namang masamang nangyayari sa akin. So they continue in their wickedness unhindered. Walang pagpipigil at wala din talagang pumipigil sa kanila. At habang nakikita nila ang masaganang bunga ng kanilang kasamaan, mas lalo ding lumalakas at lumalaki ang kanilang appetite sa kasamaan. The more their violence, their greed, their pride, and their arrogance grows. Pero hindi pa rin natatapos. Wala pong katapusan ang kasamaan, parang gutom na gutom pa rin po sila. Wickedness always wants more. Ang kanilang mga kasuotan ay magaganda, ang sabi ng salmista. Pero sa isang banda, pinapahiwatig ng mga salitang ito, ang sinusuot nila sa kanilang katawan ay hindi po basta-basta karamitan lamang, kundi ang kanilang mga palalong puso. It is their pride. Their pride and their violence as their garments. Sa labas, mukha silang masagana, pero ang puso nila ay punong-puno ng kamangmangan. Kaya ang kanilang kamangmangan naman po ay nagbubunga din po sa kanilang mga salita. Sabi nga po sa dulo, laban sa Diyos at sa kapwa po nila tao. They do this outrightly.
They do this without fear, no? At okay lang. Parang wala lang po sa kanila. Kaya nga, pag tinuloy po natin, verse 10 to 11 pa po, sabi? Kaya kahit na ang mga mamamayan ng Diyos ay lumilingon sa kanila at pinaniniwalaan ang mga sinasabi nila. Sinasabi nila, paano malalaman ng Diyos? Walang alam ang kataas-taasang Diyos. No? Kaya't hindi nakapagtataka maraming mga taong namamangha at naaakit sa kanila. They become impressed with their success and are being, again, caught up with that attitude, trying to act and live like them. Turning to mocking God and blaspheming God, no? Kung ano ang ginagawa ng masama, siya ding ginagawa na rin ng iba. Kahit ang aklat ng Roma ay may binanggit patungkol po dyan, di ba? Yung pong hindi na sila nasiyahan, na sila lang ang gumagawa ng kasamaan, inaakit pa nila ang maraming ibang tao, no? Na gumaya din sa kanilang ginagawa. No? And tapusin po natin yung 1 sa verse 12. Ang sabi po sa talatang 12, ganito ang buhay ng masasama. Wala nang problema, yung mayaman pa. And it's a real problem. It's a big problem. Because I don't know, kung hindi ka po bulag, hindi ka po bingi, at meron ka pong maliwanag na diwa at pag-iisip, lahat ng sinasabi ng salmista ay nakita niya sa kanyang panahon at naisulat naman niya sa kanyang panahon. Pero lahat ng ito ay pawang nakikita pa rin po natin hanggang sa kasalukuyang panahon ngayon. Hindi ba't yan ang makikita mo, buksan mo lang ang telebisyon, buksan mo lang ang radyo, may nagraradyo pa ba sa atin? Pag brown out lang siguro, no? Pero di ba pag buksan mo ang mga palabas, ang mga nangyayari sa mundo, bakit parang ganito? No? Bakit ganito ang mundo? No? The same problem exists in our time today. Nagbago ang panahon, nagbago ang mga pamamaraan, pero ang essence ng kasamaan ay ganun pa rin po. Marami lang nadagdag na mga palamuti, pero ganun pa rin po ang nangyayari. Sabi ko nga po, ang isang bagay na kapansin-pansin ngayon sa kasamaan ngayon, kumpara sa ilang panahong nakalipas, no? Meron na rin naman po akong kabataan na pwedeng balikan. May edad na rin po ako kahit bata pa po ako, no? Mahaba-haba na po ang na-witness ko pong period ng mundo, no? At sabi ko, ang isa sa mga kapansin-pansin, sabi ko sa sarili ko po, nung mas bata ako na may kamulatan na po ako sa mga bagay ukol sa ganitong usapin, at least yung mga kasamaan nung panahon ng kabataan ko, nagsisikap silang pagandahin ito. Nagsisikap silang magsinungaling at itago ang mga bagay na ito. Alam mo, masama ang mga taong ito, pero nag-e-effort sila palabasin na mabuti sila or maayos sila. Fast forward sa taong ito, sa dekadang ito, no? Sa dekadang nakalipas po, no? Yun yung isang kapansin-pansin, Wala na nga silang binibigay na effort, eh. Lantaran, harap-harapan, garapalan na po ang kasamaan, hindi na po sila nahihiya. Yun yung punto ko. Nung bata ako, medyo nahihiya pa sila, eh. Medyo nagpapakitang tao pa sila. Ngayon, wala na pong ganun. Talagang lantaran na, no? Hindi na nila tinatago ang kasamaan. No? Tignan mo ang mga korporasyon, tignan mo ang mga malalaking kumpanya, tignan mo ang walang katapusang saksakan, tagaan sa politika. Sama mo, damay mo na pati mga artista at kung sino pa, no? Sila ang madalas na babanggit kasi sila yung laging angat at nakikita, eh. No? Dami nating problema, nanonood pa rin po tayo sa problema ng iba. No? Pero tunghayan mo kahit yung mga bagay na may kinalaman sa espiritual. No?
Itong mga taong ito, malayong malayo sila sa moralidad na matuwid at maayos. And yet marami sa atin ay interesado pa rin sa buhay nila. Interesado pa rin sa sinasabi nila. Gayong wala naman silang pagkakilala sa Diyos. Di po ba? Weird, ano? Hindi ba kayo minsan nagtataka? Ano yung sabi sa verse 11 kanina? Balikan nga natin mabilis. 11 po ba yon o 10? No? Ayan, verse 10. Kaya kahit na ang mga mamamayan ng Diyos ay lumilingon sa kanila at pinaniniwalaan ng mga sinasabi nila, nothing has changed. The world stayed the same. Wickedness stays the same. No? Nangyayari noon, nangyayari pa rin po ngayon. No? Puntahan mo ang mga tagapagturo, mga bulaang tagapagturo, mga aral at mga taong naglalayo ng tao sa Diyos. Those false teachers and false prophets living in luxury. Sarap ng buhay po nila. No? Mga kulto, nasa bilyones po ang pera po nila. No? All the while making a mockery of God and His truth. No? We believe that the godly prosper. Naniniwala po tayo. No? Pinagpapala ba ng Diyos ang taong maka-Diyos? Ang sagot po natin ay, Amen. Naniniwala tayo na pinaparusahan ang mga masasama. Amen? Amen. But why is it that we see the opposite happening today? Anong sagot natin dito? Bakit itong mga taong ito parang wala lang? And that's the problem. Yun ang problema ang pinipresenta ng awit, yun ang problema ni Asaph sa kanyang damdamin at puso. No? We see the opposite. We see good men, godly men, going to their graves at a young age. And we see these old, mga zombie na po sila, buhay pa rin, malakas pa rin. No? Hindi mo alam kung anong iniinom na vitamins bakit hanggang ngayon buhay pa rin It's happening. It still happens. No? So tuloy po natin sa number 2. Kaya, ang naging bunga po nito is an affliction. The affliction of the godly. Pinapahiwatig dito ng salmista ang kanyang nararamdaman. Ang kawalan ng kanyang pag-asa. No? Ang kawalan siguro ng kanyang panlasa din sa mga bagay na kanyang ginagawa. Siya na patuloy na gumagawa ng mabuti sa mata ng Diyos, ano naman ang para sa kanya? No? Well, in reality, that's not the problem. The problem was what he was observing outside. Ano ang mga nakikita niya sa buhay ng mga masasamang taong ito. No? At ang bunga ng kanilang mga masasamang gawa. At dumating sa kanya ang kapaguran. Letter A, he felt the futileness of his effort. Parang nauuwi, nababaliwala ang kanyang ginagawa. Ito po'y babasahin po natin sa talatang 13. Bakit ganoon? Wala bang kabuluhan ang malinis kong pamumuhay at paggalayo sa kasalanan? No? Mabibigat na salita galing po sa kanya. No? Ito ang kanyang nararamdaman. No? This is what a man who has cleansed and made an effort to have a clean heart and innocent hands was feeling. Ako sinisikap ko ang mga bagay na ito. No? Bakit ganon? And again, bago po tayo maging defensive, no? Ang maganda ay tanungin natin ang ating sarili, nakaramdaman na ba tayo ng ganitong pagtatanong? Nakaramdaman na ba tayo ng ganitong damdamin? No? Kahit man ako ay dumating na po sa ganito. At habang siguro nandito tayo sa mundo ay babalik-balikan ka ng damdamin pong ito. No? May mga panahon kung saan parang pansin na pansin natin kung gaano talagang kasama na ang panahon. Pero parang walang nangyayari sa kasamaan. Nagpapatuloy lamang sila.
At para bang tayo naman na nagsisikap na gumawa ng mabuti, parang baliwala lang ang lahat ng ating ginagawa. No? It is a feeling that overwhelms us. No? And it leads us to wonder what God is thinking. What is God thinking about these things? No? Sa letter B naman po, talking about the severity of his circumstance. Yung napakalala niyang kalagayan. No? Ito po'y sa sumunod na talata lamang din po, verse 14. Nagdurusa ako buong araw. Bawat umaga ako'y inyong pinarurusahan. No? Higit pa sa kasaganaan ng mga masasama, ngayon, tinutukoy ng salmista ang kanyang sariling buhay sa kanila. At hindi man po nilinaw na ng salmista sa awit na ito ang kanyang nararamdaman, ito ang kanyang nadarama. No? The suffering he continually and daily experiences more than that what those wicked people suffer, no, in their life ay nararanasan po ng salmistang ito. Siya ay lingkod ng Diyos. Again, let me remind you, he is a Levite. Sinabi sa 2 Chronicles, he a prophet of God, a servant of God, experiencing such pain and sorrow continually, opposed to those who are wicked, who enjoy their life at ease. No? Sa isang banda, alam naman po natin ang katotohanan, hindi naman lahat talaga ng masama ay sumasagana. No? Marahil marami din sa kanila nakikita natin at nasusulyapan nating ay naghihirap din sa kabayaran ng kanilang mga kasalanan dito sa lupa. Pero bakit ganoon? Bakit parang minsan mas mabigat ang kamay ng Diyos sa kanyang mga lingkod kaysa doon sa mga taong gumagawa ng kasamaan? Is this true? Maybe. But what we're talking about here is yung nararamdaman mo kasi. Nararamdaman ko. Bakit parang, no, yung word na yan na lagi po nating naisisingit, kung bakit natin na-justify madalas ang ating mga pagtatanong. Hindi ko naman sinasabing ganun, pero parang ganun. No? Ang dami po nating na-justify na emotions because it seems that way. Parang ganun parang ganun yung ating nakikita, parang ganun ang ating nadarama. No? Hindi pa po kasama sa mga usaping ito ang mga paghihirap na atin pong tinitiis at dinadanas gaya ng maraming mga mensahe pong nakalipas sa nakaraang buwan na ito. Labas pa to doon. No? Ito ang tinutukoy lang po natin ay ang pagkukumpara ng dalawang partido, ang makadiyos at ang masama. Ang mga masasama nagsisinungaling, nandaraya, nagnanakaw, at sila ay parabang nabibigyan pa ng gantimpala. Ikaw na nagsisikap na maging tapat, maging masipag, maging patas, pero parang madalas bakit ikaw pa ang tumatanggap ng sampal sa mukha? This is what he feels. This is how we sometimes feel. No? Ngayon muli, sa isang banda, tandaan din po natin, ito po ang problema. No, kung bakit ko binibigyan ng mariing pansin yung salitang parang. No? Because sabi ko nga po, how we feel, kung ano ang nararamdaman natin ay maaaring hindi po totoong representation ng aktual na nangyayari sa atin. No? Parang yung po yan, 'di ba? Sa mga paboritong mga palabas natin, no? Laging merong character na overly dramatic. No? Magbibitaw ng mga salitang, ay naku, mamamatay na ako. Mamamatay na ako. I mean, hindi naman talaga siya mamamatay. At alam ng mga tao sa paligid niya na hindi naman talaga siya mamamatay. Pero sa puntong iyon, sa oras na iyon, sa segundong iyon, ang pakiramdam ng dramatic na tao na iyon ay mamamatay na nga siya. No? And that's the problem with feelings. They cannot be fully trusted. Hindi sila pwedeng lubusang pagkatiwalaan. Again, maraming beses ko na po itong nabanggit. Mahalaga po ang pakiramdam o ang pandaman natin.
Magagamit po siya ng wasto at ng nararapat. No? Pero hindi po tayo doon lang pwedeng magbase. Kasi anong pong magandang salita, napaka-rupok po niyan. Ang bilis pong magpalit. And again, all of us have experienced this. 1 minute you're happy, the next minute you're sad. No? Kanina lang masaya ka, mamaya lang din dahil may narinig kang ibang balita. Lahat ng kasiyahan mo ay pawang nakalimutan at naglaho na. No? Ganon din, nakakabaliw din yung kabaliktaran. Kanina lang malungkot ka, mamaya para kang mukhang baliw na sobrang tuwa at galak at saya. Because those are feelings. That's what they are. Bakit ko sinasabi yun? Kasi sa isang banda, pag medyo nag-zoom out tayo ulit ng konti, zoom out po tayo ng bahagya sa awit na ito. No? Alam natin ang mga salitang ito ng umaawit ni Asaph ay medyo exaggerated ng konti. No? Because we know for a fact, ito hindi na po feelings to, fact na po ito. No? Ito'y katotohanan po. Ano? The life of the wicked is not always as good as it seems. Mukha silang masagana, pero talaga bang maayos ang kalagayan nila? We know for a fact that it is not always the case. And of course, the opposite applies. The life of somebody who is godly is not as bad as we think it to be. Kaya ang problema pag masyado kang madrama. No? Feeling mo magugunaw na ang mundo, pero ang babaw-babaw lang naman ng nangyayari sa iyo. So, yun ang problema kapag ang pakiramdam o ang pandaman natin ang nangunguna. Things look darker than they are. Things look bleaker than they are. Mas malagim ang larawan. Depende po kasi yan sa atin pong nararamdaman. Kaya huwag pong magtiwala ng gusto sa emosyon lamang. No? We cannot deny the frustration. No? Sabi pa po sa verse 15, kung sasabihin ko rin ang sinabi nila, para na rin akong nagtraidor sa inyong mga mamamayan. No? Nandun yung tukso nandun yung pag-iisip na ganito sa salmista. We cannot deny his frustration. Alam ng salmista kung ano ang tama at mabuti at maayos sa mata ng Diyos. Pero hindi niya maalis yung pakiramdam na bakit ganun. Parang merong unfairness. Parang merong hindi patas na bagay dito. No? That unfairness and inequality that separates the godly and the wicked. Kahit siya, hindi niya alam paano ito maisalita. No? How he would put it into words. No? At sabi niya, kung gagawin man niya yun, di parang tinraidor nga niya ang mamamayan ng Diyos. No? Pero yun yung punto. At yun yung lesson actually sa psalm na to. No? Na ang mga awit, ayaw niya na pangunahan lamang siya ng kanyang nararamdaman. Totoo yung kanyang nararamdaman, pero yun lang ba ang basihan natin ng atin pong buhay at gawain? Huh? So punto ngayon po natin yung pangatlo, number 3, making sense of this wickedness. No? How do we make sense of this wickedness? Sa isang banda po, letter A, it is a tiresome task. Isang bagay na nakakapagod lamang po. And again, dito ko po kinukuha yung parallel, yung pagkakaparehas po nito sa naramdaman po ng matalinong tao sa Ecclesiastes. Kaya ang quotation o ang number 1 quotation galing po sa Ecclesiastes ay, vanity of vanities, all is vanity. Sa Tagalog, mas madali. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay, sabi ng matalinong tao. Bakit? Pinaliwanag niya sa loob ng maraming mga kabanata. Lahat ng bagay ginawa niya, lahat ng bagay naranasan niya, lahat ng bagay sinubukan niya, at ang dulo nito, sabi niya, wala naman talagang kabuluhan ng lahat ng bagay. No? Pero hindi yun ang ending ng matalinong tao. Yun ang naramdaman niya habang tinitignan niya ang mundo. No? At ganun din ang naging conclusion po ni Asaph dito hanggang sa puntong ito ng kanyang pinapahiwatig. Sabi po niya sa verse 16, kaya't sinikap kong unawain ang mga bagay na ito, ngunit napakahirap.
Despite the frustration he feels, he still wants to make sense of it. Bakit nga ba ganito ang buhay? He wants to truly understand this seeming contradiction that has sprung up between the godly and the wicked. Bakit may disparity? Bakit hindi patas ang pagtrato sa isa't isa? Pero siya man ay wala po siyang makuhang sagot sa kanyang sarili. No? Making sense of the circumstance is, I would say, not just difficult. Hindi lang po siya mahirap. Masasabi ko po talagang imposible siya. Liban na lang po sa kapahayagan ng salita ng Diyos. Bakit may mga taong natutokso gumawa ng masama? Dahil dito sa lahat ng atin pong nabasa so far. Bakit? Kasi nakikita nila, yung ibang tao gumagawa ng masama, wala naman nangyayari sa kanila at yun yung nakakapang-akit sa kanila na gumaya din sa kanila. Diba? Ito yung naging filosofiya sa sanlibutan na kagamit-gamit po o marahil ginagamit po ng maraming tao hanggang sa panahong ito. Ang kasabihan pong ito sa English ay, if you cannot beat them, join them. Diba? Ay bakit ganun yung tao dun sumingit sa pila? Tapos sumunod pa yung isa, tapos sumunod pa yung isa. Tapos minsan, alam mo yun, ikaw nakaupo ka, tagal mo nang nakapila, 2 oras ka nang nakapila, etong mga to kakarating lang, nauna pa sa'yo. Yung sumunod sa kanya, nauna pa sa'yo. Alam mo, nandun yung feeling mo na minsan na, hindi ako kikibo, hindi ako aalis dito sa tamang pila ko. At sometimes nag-iintay tayo na may pumansin at may sumita sa kanila. May tumayo at magsabi na, hoy, mali ang ginagawa ninyo. O sitahin sila mismo ng namamahala at sabihin na, excuse me po, ma'am, sir, balik po kayo sa upuan, may pila po tayo. And yet, maraming beses, 90%, masyado po bang mataas yun? O masyado pang mababa? 90 na lang para medyo malaki talagang porsyento. 90% of the time, wala lang nangyayari. Nanduga sila, nandaya sila, walang masamang nangyari sa kanila, maraming gumaya sa kanila, at nauna pa silang natapos dahil sumingit sila sa pila. Walang naging masamang bunga sa kanilang ginawa. And that's where the saying applies. If you cannot beat them, join them. Ba't ko lulugihin ang sarili ko na manatili dito na parang mangmang, gayong etong mga taong ito ay nauna pa at ngayon libre na at ngayon pauwi na. Doon po nagmula yung idea ng panlalamang ay binigyan po ng panibagong pangalan ng mundo. Panlalamang ang tunay na katawagan pero ang pinalit po ng mundo ay diskarte. Pansinin nyo, lahat ng mga gawain at binansagang diskarte ay pawang mga kasamaan lang naman talaga. Madalas. Hindi lahat siguro, pero madalas. Sasabihin diskarte pero ang totoo niyan ay panlalamang at pandaraya lang ang kahulugan. Kaya po yun nangyayari. It's hard to make sense of this on our own. Bakit? Again, kung bakit nakakaakit ang masama kasi nakikita natin at ganun ang resulta. Apart from God's truth, the best thing that we can come up with is empty and meaningless rationalizations and justifications. No? Again, if the psalmist was not a godly person, ang conclusion niya ay ang conclusion din ng sanlibutan. Ay di gagayahin ko na lang din ang ginagawa nila. Total, wala namang pinagkaiba. Total, sila man ay nagiging masagana, sila man ay nagiging masaya sa kanilang ginagawa. That's why it's tiresome to think about these things. But letter B, the answer revealed in God's sanctuary. Nasulyapan ng salmista ang kasagutan dito nang puntahan niya ang Diyos sa kanyang templo. At ito po ang turning point ng buong awit po sa talatang 17. Pero nang pumunta ako sa inyong templo, doon ko naunawaan ang kahihinatnan ng masama. No? Finally, for 16 verses, for 16 agonizing lines, dumating po ang liwanag sa gitna ng dilim. Kailan ito nangyari?
nang makakain na yung salmista, nang makapagpahinga na siya, no, nang makapagbasa siya ng magandang babasahin. Hindi po. Dumating po ang liwanag nang siya ay pumunta sa bahay-sambahan ng Diyos. No? Whether this was the tabernacle or the temple built by Solomon, it makes no difference. No? The sanctuary is the meeting place where God meets His people. No? It was the time and place where God was worshipped. It is a place of sacrifice, a place of revelation. No? Sa mapa po ng Israel, kung meron man po silang dinodrawing na mapa po, hindi po mahalaga kung nasan ang bahay ng sino man. Hindi po mahalaga kung nasan ang palasyo ng hari. Ang mahalaga po, pinakamahalaga sa mapa ng Israel, ay kung nasan mo matatagpuan ang kanyang templo. Yun ang naka-highlight. Yun ang mahalaga. No? It was the place of the psalmist's ministry. Doon po siya naglilingkod bilang Levita. A place that is very much familiar to him. Ang hindi din po natin malalaman ay kung ito ba ay instant realization. No? Parang ganun talaga. Pagpasok lang niya ay namulat siya sa kung ano talaga ang katotohanan? Or was it a gradual understanding of his circumstance? Ito ba'y unti-unting dumating sa kanya? Either way, hindi na po ito nabasa, hindi na po natin ito mababasa dahil hindi na po ito nabanggit. Ang punto nang pumasok siya sa templo, naliwanagan po siya. No? At ito man ay parehas po para po sa ating mga Kristiyano sa panahong ito. How often do we find ourselves at our limit when we continually face the world? Nakakapagod po, hindi po ba? No, at least we can be honest to ourselves. We can be honest to other children of God, to other members of the body. Hindi mo kailangan magtago, hindi mo po kailangan magpanggap. Nakakapagod pong harapin ang mundo araw-araw. Nakakapagod po siya. Nakakapanlata, gamitin nyo na po yung gusto nyo pang gamiting salita. Nakaka-stress, nakakapuno, napaka-toxic. In many ways, in more ways than one, yes. Sobra talaga kung tutuusin. No? Makikita natin ang kasamaan sa ating mga trabaho, sa ating mga paaralan, sa araw-araw nating paglabas. Kahit sa iyong kapitbahay, sa iyong mga makakasabay, kahit sino na nasa lansangan. No? We find ourselves wanting to give up as we grow tired and frustrated. Gaya ng naranasan ni Asaph. Ang tanging kailangan nating gawin ay dumako sa presensya ng Diyos. And here's the thing, here's the biggest difference between the Old Testament and the New Testament. Sa Lumang Tipan, meron pong specific na place of worship, which was the temple of God. It was a very special place. Sa Bagong Tipan, sino po ang templo? Sino po ang templo? Tayo ang templo. We are the temple of God. Why? Because the Spirit of God resides within us. We go to this place because it is our designated place of worship. Pero tayo ang templo ng Diyos. Kasama natin ang Diyos saan man tayo magpunta. Sa kanila, nakakasama nila ang presensya ng Diyos specifically kapag nasa loob sila ng templo, pero paglabas nila, tapos na po yun. Sa atin, wala pong katapusan po yun. Dahil kapiling natin ang presensya ng Diyos. Nasan man po tayo. No? As Christians, we are blessed. We are not anymore confined to a single place. We have access to God through Jesus Christ, our Savior, and we can meet with God anytime and anywhere at any moment. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita, sa pamamagitan ng ating mga panalangin, and yes, kasama na po kahit ang mga services natin sa atin pong church. No? Kapag dumarating po ang mga challenges na humihila sa iyo pababa, katagpuin mo ang Diyos sa templo niya. Ikaw ang templo, katagpuin mo ang Diyos sa iyong puso. No? This is our greatest privilege today. At madalas hindi pa rin po ito nagagamit to the fullest. No? Limitado ang kaya pong
bigay na sagot ng sanlibutan sa atin, at meron man siyang isagot, ay disappointing po madalas yung sagot na makukuha po natin. No? Kaya matapos po ito, number 4, the psalmist is enlightened by God's truth. No? Ang lahat ng atin pong nabasa, magmula po kanina, again, magmula po verse 2 technically, hanggang verse 16, ay ang pananaw po ng ordinaryong tao. Pangkaraniwang tao siguro, mas magandang sabihin. Ito ay pangkaraniwang pananaw ng namumuhay sa laman. No? Sa mata ng tao, maraming bagay ay baluktot at wala po sa lugar. Gagamitan niya ng talino, ng kanyang intelihensya, pero madalas ay kapos at kulang pa rin po ito. Hindi niya malabanan ang kasamaang umiiral, kaya madalas ay sasamahan na lang niya at susundan na lang niya ito. Ang kailangan po natin ay ang katotohanan galing po sa kapahayagan ng Diyos. No? With the psalmist focused on God in His temple, in His sanctuary, napagkalooban siya ng bagay na kulang siya bago ang dakong ito. Ang karunungan na nagmumula po sa Diyos na nagbibigay kaliwanagan sa lahat ng bagay. Ano-ano ang mga kaliwanagang ito? Letter A is the demise of the wicked. Ang kasawian po ng mga masasama. Basahin po natin sa verse 18 to 20, ang sabi po, tunay na inilagay niyo sila sa madulas na daan at ibinabagsak sa kapahamakan. Bigla silang mapapahamak, mamamatay silang lahat at nakakatakot ang kanilang kahahantungan. Para silang isang panaginip na pagsapit ng umaga ay wala na. Makakalimutan na sila kapag pinarusahan nyo na. No? Nabanggit kasi ng salmista sa mga naunang talata na siya mismo ay halos matisod o madulas. Pero binaliktad niya nang maliwanagan siya dahil nakita niya na ang mga masasamang tao ang siyang iniligay ng Diyos sa mga madudulas na lugar. With the truth of God comes the perspective of eternity. No? Sa araw-araw, sa pangkaraniwang mga araw dito sa lupa, makikita mo na talagang sumasagana ang mga masasama. Pero in light of eternity, with the perspective that comes from knowing eternity and eternal things, makikita natin ang kahahantungan ng lahat ng masama. Their end is ruin and destruction. Ang buhay ng tao, marahil parang mahaba na para sa atin, no? Is again reminded back to us that it is only fleeting and temporary. Parang ang haba kasi ng buhay natin. Parang, pero hindi naman talaga mahaba ito. Napakaikli lamang nito kumpara sa walang hanggan. No? And once the appointed time of the Lord comes to pass, the wicked will be swept away and be despised. Hindi porket, ito po yung paalala, hindi po porket maluwag. Lalagyan ko po ng quotation mark po siguro, no? Hindi po porket maluwag ang Diyos sa panahon po ngayon, ay ibig sabihin wala kasi siyang pakialam. Ibig sabihin, pinapalagpas niya ang mga bagay na ito. Pakiramdam mo nakakalusot ang mga masasama, pakiramdam mo lang yon, pero wala naman talagang nakakalusot sa mata at pasya at hatol ng Panginoon. Just because God's judgment has not yet come, does not mean it is not coming very soon. Paparating na po ito. Hindi lang natin alam kung kailan, pero that's the key word, paparating na. The wicked mock God in their arrogance and foolishness, taunting God and His children, daring God to make a move on them or put them down. No? Kung merong Diyos, sige, parusahan ako ng Diyos nyo. Marami pong nagtatapang-tapangan ngayon dahil pinagbibigyan pa po sila. But we surely understand that the time will come when God will put everyone and everything into judgment. At ano po ang nakaabang para po sa masasama?
destruction, desolation, and terror. Hindi po talaga kainggit-inggit ang kalagayan ng masama dahil aanihin po natin ang ating mga ginagawa. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Forevermore po yun. Wala pong ibang qualification po yun. Pasok po dun lahat. No? Kung hindi man sila naghirap dito sa mundong ito, meron pong kahirapang wala pong hanggan. Hindi po yun para tayo ay matuwa. Hindi po yun para tayo ay masiyahan. Hindi po yun yung dahilan kung bakit natin to inaaral o natututunan. Kaya natin to natututunan at inaaral ay para maalis at matanggal ang anumang bahid ng inggit natin sa kanila. Hindi tayo dapat masiyahan na mapahamak ang sino man. Totoo lang. Sa pinakamalalim na katotohanan lang, hindi naman po talaga. And we do not say these things because we delight in their suffering. No. We say these things so that we can avoid the wickedness that they do. No. The wicked will be beaten, so don't join them. Madadaig din po sila balang araw. Matatapos din po ang kasamaan, darating ang panahon. So huwag kang sumama sa kanila kung ayaw mong madamay din sa kanilang kahihinatnan. Yun ang una. Pangalawa is his confession. Dahil maraming beses pong tagi-tagilid po si Asaph sa kanyang paghahanap ng kasagutan sa mga bagay na ito. At ganun man, inamin din niya ito kahit sa dulo. Sabi po sa verse 21 and 22, "Nang nasaktan ang aking damdamin at nagtanim ako ng sama ng loob, para akong naging hayop sa inyong paningin, mangmang at hindi nakakaunawa." No? May mali po ang salmista. Yes, mali po siya. Hindi po porket ginawa niya ay dapat din nating gawin. No. Ito na nga po yung halimbawa para tayo ay makaiwas sa kanyang naging karanasan. Ang maganda, the psalmist does not run away from his guilt. Hindi niya ginustify ito sa anumang paraan, kundi inamin niya. At matinding lengguwahe ang ginamit niya para aminin ang kanyang kahinaan. He admits his weakness and ignorance in the sight of God. No? Ang kapaitan sa ating puso, kapag hindi po yan na-address, hindi po yan tinugunan, ay dadalin tayo sa kamalian. Hindi magtatagal. Kaya dapat natin yan, asikasuhin agad-agad. No? Ginamit niyang lengguwahe po dito para siyang naging hayop sa mata ng Diyos. No? Kasi again, what's the difference between animals and man? May malaki pong pagkakaiba. Our reasoning, our rationality, our intelligence, marami dito ay tinutukoy ng siyensya. No? Pero in reality, sa siyensya, isang bagay na, ewan ko, kahit nung bata ako, hindi ko maintindihan o maunawaan ng lubusan. Ano? Sa science po kasi, di ba, nilulugar nila ang tao kabilang sa mga hayop. No? We're all part of one kingdom, sabi nga nila. No? We're also categorized as mammals, etc., etc., etc. But remember the truth of God's word. No? Hindi na ako makikipagtalo doon sa gusto nilang sabihin. Gusto nilang padaliin ang pag-aaral ng siyensya. Bahala sila. Ang katotohanan ay nasa salita ng Diyos. Ano pong sabi? Tayo ang nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Wala pong iba. Wala pong iba. Hindi po hayop. Hindi po kalikasan. Tayo lamang po ang hiningahan ng Diyos para po mabuhay. Tayo ay galing sa kanyang image. No? Not the physical sense, but everything else. That volition, that will, that heart, that emotion, lahat po yan ay galing po sa larawan ng Diyos. At kapag iniiwasan at nilalayuan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos, sabi nga ng salmista, para po tayo nagiging ignoranting hayop sa mata niya. Hindi po ito katuwa-tuwang bagay. No? At hindi po tayo ginawa ng Diyos na hayop. Tayo ginawa niya sa kanyang wangis. No?
What do animals live for? For their urges. Ang hayop gagawin lang niya kung ano ang nakaprograma sa kanya. Ang pagnanasa niyang kumain, ang pagnanasa niyang matulog at magpahinga, ang pagnanasa niyang magpakarami. Doon lang siya umiikot. We are more than animals. No? Animals cannot be reasoned with, and they will only do and follow what they feel is right for themselves. Yun ang kaibahan po natin sa kanila. Kaya niya ganito sinabi ang kanitong mga salita. No? Parang mangmang na hindi nakakaunawa. No? Isang magandang tanong, hindi ba alam ito ng salmista? Bago lang ba to sa kanyang kaalaman? I don't think so. No? Sa tingin ko at sa assumption ko po, alam niya ang lahat ng ito bago pa man siya dumako sa sanktuaryo ng Diyos. Again, balikan natin ang kanyang history. He is a worship leader, a writer of many songs and poetry for the Lord. Paano ito nangyari sa kanya? Well, parehas din po kung paano ito nangyayari sa atin sa panahon ngayon. Tayo ay nakakalimot. Pag tayo ay nakakalimot sa katotohanan ng Diyos, kapag tayo ay nahuhumaling sa mga bagay sa sanlibutan, we become distracted by the here and now and forget what is eternal. Pag nakalimutan mo na ang buhay mo ay higit sa buhay mo dito sa lupa, ganyan po ang kinahihinatnan natin. Alam na niya ang mga bagay na itong problema, nasilaw siya at na-focus siya sa ibang mga bagay. No? Naalala ito ni Asaph, kaya naman siya ay nagsisi. At panghuli po, letter C, the comfort of God's presence. No? The comfort that comes from God. Verse 23 to 26, sabi po niya, ngunit patuloy akong lumapit sa inyo at inakay niyo ako. Ginagabayan ako ng inyong mga payo at pagkatapos ay tatanggapin niyo ako bilang isang pangunahing pandangal. Walang sino man sa langit ang kailangan ko, kundi kayo lamang. At walang sino man sa mundo ang hinahangad ko, maliban sa inyo. Manghina man ang aking katawan at isipan, kayo o Diyos ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. No? Nang minsan siyang naging ignorante, ngayon binalikan niya ang mga katotohanang napakahalaga sa kanyang buhay. He reaffirms na kasama niya ang Diyos at anuman ang mga dumating sa kanyang buhay ay tutulungan siya at gagabayan siya ng Panginoon. It makes sense to think that it was also God who guided the psalmist back into His presence, back into His sanctuary. Ang payo at gabay ng Diyos sa ating buhay, hindi po para tayo ay pahirapan. Akala natin minsan ganong kababaw o ganong kalupit ang Diyos. No. God always has a purpose, and His purpose is for us to be like Him, to be like His Son. No? Para sa ating buhay na ito na napakaikli lamang ay makapaghatid man tayo ng kapurihan at karangalan sa Kanya. Sa dakong ito, naubos na po ang lahat ng pagkukwestiyon, iniwan na po ng salmista ang lahat ng anumang kainggitan dahil naalala niya ano talaga ang mga bagay na totoo at mapagkakatiwalaan. No? Kaya't sa huli, binalikan niya po yung comparison, verse 27 to 28, ang mga taong lumalayo sa inyo ay tiyak na mapapahamak. Ang mga nagtaksil sa inyo ay lilipuling lahat. Ngunit ako, minabuti kong maging malapit sa Diyos. Kayo, Panginoong Diyos, ang pinili kong kanlungan upang maihayag ko ang lahat ng inyong mga ginawa. Muli niyang pinagkumpara ang masama at makadiyos, hindi sa mata ng tao pero ngayon sa mata na ng Diyos. Masarap man ang buhay ng masasama sa buhay dito sa lupa, pero kung sila ay mananatiling malayo sa Diyos, sila man ay lilipulin at mawawasak. Binalikan ng salmista ang katotohanan, mabuting maging malapit sa Diyos, mabuting magtiwala sa Kanya at muli niyang ipinahayag ang mga gawa ng Diyos. Masasabi kong umikot siya pabalik ng talatang 1.
Ano sabi niya sa verse 1? Tunay na mabuti ang Diyos sa Israel, lalo na sa mga taong malilinis ang puso. Natapos na po ang kanyang pagtatanong at naliwanagan na po siya sa lahat ng mga ito. No? Kaya para sa atin mga kapatid, huwag nating tignan ang merit ng pagiging makadiyos at pagiging masama sa mundo lamang natin sa ngayon. Mapanghihinaan ka ng loob at mawawalan ka po ng gana. Kasi dito mo lang siya titignan. Kung dito mo lang siya tinitignan sa mundo, ganun po talaga lagi ang mangyayari. Evil looks favorable while being godly looks negative. Parang walang pakinabang. But that is through the eyes of the flesh. Let us find God in His sanctuary so that we are reminded of the eternal truths that we oftentimes forget. God is truly good. He is just. He is righteous. And He is everlasting. Evil persists for the moment. For the meanwhile. May hangganan naman po ang lahat ng ito. Darating ang araw na magtatapos po ang lahat ng ito. At doon po natin mararanasan ang masaganang biyaya ng Panginoon. Huwag tayong mainggit sa masama, huwag nating layuan ang katotohanan ng Diyos at lagi tayong lumapit sa Kanya. Sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, paano naman kayo sa inyong mga buhay, sa inyong mga karanasan? May mga katanungan ba kayong lumilinya sa naramdaman ng salmistang ito? Dumating ba sa inyo ang kapaitan na nagdulot ng kapaguran at ng kalumbayan habang kayo ay naglilingkod o sumusunod sa Panginoon? Kung ito man ay naranasan nyo, ang mensahe ngayon ay maliwanag. Dumako kayo sa Diyos. Lumapit kayo sa Kanya. Hanapin mo siya sa Kanyang sanktuaryo at lingapin mo ang mga katotohanang matagal nang ipinahayag sa Kanyang mga salita. Tanong, mahihirapan po ba tayo? Yes. Only for a moment. Only for a little while. Saglit lang naman. No? But the reward that awaits us is eternal. Huwag kang mainggit sa masasama. Huwag kang maligaw ng mga matatamis nilang mga pangako at salita. Ang sanlibutan ay pansamantala lamang at malapit na ang pagtatapos ng lahat ng bagay. Maging matatag tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos, maging matatag tayo sa pananampalataya natin. Hindi nagbabago ang Diyos, hindi nagbabago ang Kanyang mga salita, at hindi nagbabago ang Kanyang mga pangako. So let us entrust ourselves to God. Huli ko pong babasahin ang atin pong binasa din kaninang umaga po sa Isaiah. Sabi po, Panginoon, bigyan niyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon dahil siya ang ating bato na kanlungan magpakailanman. Purihin po natin ang Panginoon sa umaga po ito. Sa ating pong pagtatapos, inaanyahan ko na po ang bawat isa na tumayo na po at tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, muli po ay napaalalahanan kami ng awit na ito. Isang magandang awit, Panginoon. Maganda ang leksyon na dala-dala para po sa amin. Kaakibat nga ng marami po naming mga tinitiis at mga pinagdadaanan ngayon dito sa lupa ay kung minsan dumarating sa amin, Panginoon, ang mga pagtataka at mga pagtatanong. Nawa sa umagang ito sa pamamagitan ng awit ni Asaph ay nasagot, Panginoon, ang mga katanungan namin at ang mga pag-aalala namin ay matahimik na. Makita namin ang nakita ni Asaph sa inyong sanktuaryo, ang kahihinatnan ng mga mabubuti, mga kumikilala sa Diyos, at ang kahihinatnan ng mga masasama. Sandalian man silang sumasagana ay darating din ang kapahamakan sa kanila. Dahil nga, maliwanag sa inyong salita
Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit pinagkalooban niyo kami ng inyong kaloob, Panginoon, ng buhay na walang hanggan. Lagi namin itong panghawakan, Panginoon. Lagi namin itong alalahanin. Kapag kami napapagod, kami nalulumbay, kami ay nawawala ng gana, Panginoon. Ang mga katotohanan ito ang siyang bumalik sa aming alaala at muling magpatibay at magpalakas sa aming pananampalataya. Alisin mo, Panginoong Diyos, ang anumang pagdududa o pagdadalawang isip na meron na maaari na nasa aming mga puso at isipan. Bagkos panghawakan naming mabuti ang inyong katotohanan at mamuhay kami ng kalugod-lugod sa inyong harapan. Nawa ang bawat isa sa aming nakapakinig ay palakasin ninyo, Panginoon, at patatagin ninyo. At sumaamin, O Diyos, ang inyong pagpapala. Higit sa pisikal, ang mga espiritual na pagpapala na kayo lamang, Panginoon, ang siyang tanging makapagbibigay. Salamat sa inyong biyaya, Panginoon. Tanggapin po natin ang bendisyon. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumula ng ating kapayapaan at ang lahat ng pinagpala ngayon sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatian po tayo sa bawat isa.